Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon ng konti, oo. Eh, wala huy apo ko eh, malis eh. Magbigay na ho tayo reaction dito. Tungkol ho rito sa pulburing video na to, oo. No? Tukoy na. Pasimuno ng pagkakalat ng pulburing video ni BBM. Sinabay pa sa SONA. Sino pa ba? Diba? Pakinggan natin maski konti. Ito hindi po pwedeng manggaling yan sa Ito si Harry Roque, oh. Pilipinas. Gurgur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Yan ang inaasahan namin sa inyo, dito manggaling sa inyo. Bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. So kinakailangan, pag sinabi ni Boljakera, ngayon na ihanda nyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber groups. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga boss, malapit na 2025 ah. Si Atty. Enzo Recto, huwag natin kong kalimutan. Tsaka si Engineer Toto Kausing, no? May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang Ito, si Gibo Teodoro, Defense Secretary. video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity na Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at
mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Yan na ho yan, mga friend, no? Ilang beses niya ho sinabi mga karumal-dumal na tao, di ba, mga boss? Ito sana makarating siya, yung sekretarya. Huliin mo na. Alam mo naman na kung sino eh. Meron pa bang iba? O, ano ba sinisigaw sa ibang doon sa Amerika? Sinasabi mo, yung paglalabas niyang video na yan. O, BBM resign. Oh, Sara Duterte, yun nasisigaw dyan, napanood nyo naman siguro yan eh, sekretaryo eh. Si Duterte, ang gusto nilang iupo. Oo, itong mga parang mga wala na sa hulog na to. Oo, at itong si Harry Roque talagang grabe ha. Oo, talagang, ay nako. Anyway, parang wala talaga ito mga ano no. Hindi ko alam kung pag ganyan o pag ano nasira sa ulo nito. Mga baliw na ho sila. Pero yun nga, nandun sila sa ibang bansa. Akala ko dito lang sa Pilipinas meron yan eh. Oo. Mangganda pa pala, meron pa rin ano dun yung mga ano, mga DDS. Akala ko Davao Death Squad eh. Duterte diehard pala yan. Duterte diehard supporter pala yan. Oo. Grabe no mga pros. Pero yan nga, ano, hindi kaya yan ang pulburo na yan. Hindi pa ako nag-ieleksyon, dating naggangangakak na si Digong na meron tayong kandidato pagkapangulo na nag-cocaine. Walang natapos. Walang nagawa. Ang dami niya sinabi. Si Digong, di ba? Ano ang ginawa niyan? Sabi niya, bakit? Lokong-loko kayo dyan. Anong nagawa niyan? Except for the name. Sayang, marunong lang mag-English yan, pero wala natapos yan. Si Digong nagsabi. Di ba? Pero dadapot subalit ngunit. Gago rin eh. Yun ang partner ng anak niya. Di ba? Si Harry Roque naman, dyan, nagsisigaw dyan, na parang inaamin ng gago na siya ay natanga. Dahil, ako po ay nabudol nitong si Marcos Jr. Ang akala ko ay lilinisin ang pangalan. Ganito, gano'n. Kung ano ibig sabihin ni Haring baliw din dyan. Baliw din, oo. Dyan sa Los Angeles na yan, oo. Grabe, Talagang dapat silang magwala. Pero hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Oo. Babagsak ko ba si Marcos ng ganyan lang? Parang hindi naging human rights defender tong gago na to eh. Oo, di ba? Nung panahon ni ang pinakamadali hong napalayas, sa totoo lang, si Erap. Pero yung Marcos, kailangan gunggong din talaga itong mga tono. May ingredients yung people power, bugok. Dapat babaliktad yung kagaya nung nangyari kay Marcos, bumaliktad si Enrile, bumaliktad si Ramos. Di ba? Pero maski na bumaliktad si Enrile at si Ramos, kung sila lang, kamote sila. Ang nakatulong ng malaki nun, kaparian. Paulit-ulit naman, maski hindi na bumaliktad si ano dun eh, puputok na talaga nun yun eh. Yung people power na yun, puputok na, punong-puno na ho ang tao ng mga panahon na yun. Kung si Enrile sa si Ramos lang, wala. Kung hindi sumuporta ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. At saka yung mga madre, pare, mga PWD na humarang doon sa mga tangke na nasa karsada. Nagpakamatay na. Andun ba si Enrile at saka si Ramos nung nahumaharang sa tangke? Wala. Taong bayan ho ang nandoon. Hindi si Enrile at si Ramos ang nasa front. Mga kaparian ho, nagro-rosaryo. Wala naman talaga eh. Walang Enrile Ramos ng mga panahon na yun. Yung People Power 1, yung nagpatalsik. Wala. Balikan ninyo. Ang nakaharang ho sa tangke, yung mga
naka-wheelchair, madre, pare, taong bayan, yan. Oh. Umaabante yung tangke. Nakaganon yung mga tao ro sa tangke. Oh. Papakamatay na nga sila eh, o di ba? Oh. Eh kumapal yung tao, kumapal yung tao. Oh. At saka nung mga panahon na yun, talagang ang tao, talagang ano na, ilang beses naman naman kasi na yun, dami ng kudit kay Marcos na wala naman, puro hindi nagtagumpay. Maliban na nung gumalaw na yung si Cardinal Sin, nanawagan na, Radyo Bayritas, doon na. And the rest is history, tapos na. Ito na ngayon tayo. Lalong nagkanda. Lintik-lintik ang naging problema. Hindi kasi nalaman, hindi nga, paulit-ulit, gaya na sinasabi nila mga attorney na hindi na nagamit yung revolutionary form of government ni Cory. Nakabalik pa eh. Oh, di ba? Nakabalik pa. Dahil na-overthrow. Kung inabutan sa Malacanang yan, mga Marcos, palagi ko walang natirang buhay dyan. O, sa galit ng tao. Noon. Ewan ko, pero kung yan lang, nakangangakak ng mausog, wala ho yan. Eto ngayon ang mga posibleng mangyari, baka, mga friend, sa ginawa nila nito, itong paglalabas nila nito ng pulburon na to, tapos na sila. Inihintay na siguro yung ICC. Galit na ho yung Gibo eh. Oh, sino ba naman si Gibo? Department of National Defense Secretary lang yan. Sino ba si Marcos na minumura mo? Digong, Chief of All Armed Forces of the Philippines. Sino ba kayo sa panahon ngayon? Wala na kayo eh. Ilang beses na kayong kumana ng gusto nyo mag people power, wala naman sumasama sa inyo. Ang kasama nyo, yung mga kampon ni Kibuloy. Wala talaga itong mga to. Tapos na yan. Palagi ko mga boss, palagi ko lang. Ibibigay na ho yan si Digong. Tapos na ho yan, tatapusin. Yung warrant of arrest na ng ICC, iniintay. Pati si Kibulog na yan, tapos na ho lahat yan. Dapat nga, nandyan na yan eh. Yan. Para kasi kayo kung sino kayong malinis kayo eh. Ang dami yung ninakaw sa gobyerno, di ba? Tapos na kayo. Tsaka yung sinasabing pulburon yan. Nilabas na ho yan. Di ba? Nagpatingin pa nga si Bongbong ng negative naman siya ayon sa doktor niya. Saan ba yung doktor tumingin dyan? Negative. Hindi lang yan pulburon. Meron pang ang kaso yung non-filing of income tax return, non-filing of state tax, bilyon, daming mga balakid sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Pangulo. Na wala naman nangyari. Ang dami ring mga Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC. DQ yan. Dami nagsabi, di ba? Anong nangyari? COMELEC yata nasunod eh. Nakatakbo rin. Di ba? At hindi ba siya nakatakbo? Landslide. Ngayon sabi mo, lang kayo, wala yan mga friend. Sa ginagawa ni Digong na yan, tapos na siya. Malamang, baka, tapos na siya. Wala na yan. Palagi ko, diin na. At saka yung nga yata yung mga pulis sa Davao hindi na kanila. Ilang beses nagpalit doon ng Dapat nga, tinanggalan na ng police power si andyan mabait pa itong si Baste di ba? Bilang andyan Tsaka yung paulit-ulit, pulburon. Mas mukhang nagpupulburon si Digong kaysa dyan kay Bongbong di ba? At saka sabihin na natin nga, totoo. 2012 pa yata, 2011. Sabihin natin totoo. Bakit? Huminto na Ano na ngayon? 2024 na. Huminto na ako Matagal na ako huminto Kasi nga, public servant na ako May kaso ba?
Oh, ang sinasabing sapat na patalsikin, huminto na nga eh. Si Digong nga, inaamin pa niya, pumapatay siya ng tao eh. Oh. Oh, di ba? Oh. Mas malupit pa kay Digong. Mismong mga tauhan niya, mga killer niya nagsasabi, oh, siya ang drug lord of all drug lords. Oh. Tapos eto, may video lang na sumisinghot na gano'n, black and white pa. Gago kayo, mga animal kayo, sa totoo lang. Oo. Tsaka sa akin, matagal na rin ho natin. At 67 na ako eh, sa August 18 nung. Ngayon ko lang ho nakita yung style ng buhok ni Marcos na yun. Ni Bongbong na yun, na ganong classic style. Chato pa eh. Chato eh. Eh hindi ho ganon si Bongbong. Iba ho ang gupit niyan eh. Hindi ho ganyan. Parang nagpagupit doon sa barberya na ni Mang Kepoing eh. Hindi ho yun. Gago talaga na si Marley ko eh. Oh. Hindi ho ganon. Walang ganong buhok. Bongbong. Tignan ninyo. Ano eh. Chapado rito eh. Parang ano dito eh. Parang sintu-sintu yung buhok. Hindi ho ganon si Bongbong. Oo. Hindi ko ganun ang buhok. Oh. Eh, bakit hindi? Parati ko nakikita yung bongbong niya. Oh. May crush pa nga kay ano nun yan eh. Yun. Si Tina Revilla. Oh. Pupunta pa yan sa studio. Oh, doon. Oh. Hindi ko ganyan ang itsura ni Bongbong. Hindi ko ganun gupit. Wala akong ganun gupit. Oo. Ewan ko sa inyo. Mga maharli ko, mga grupo kayo ng mga baliw. Yung sinasabi ni Gibo alam niyo mga pre na. Bartap niya, chair ko yan eh, si Gibo. Oo, tsaka yung mga nakapaligid dyan. Sabihin na natin, Duterte, natutoy siya sabi mo na weak leader yan. Eh, yung nakapaligid dyan, hindi weak. Lalong hindi weak yung asawa niyan. Oh. Hindi na pwedeng manahimik yan sa ginawa niyo na yan, na paglalabas niyo ng peking video na yan ni Marcos. Hindi ho ako Marcos, Lene ho ako. Pero natatawa lang ako, nanonood ho tayo eh. Sa ginagawa nitong mga to eh. Oh, di ba? Eh, mantakin mo, akala yung bang aabot sa ganyan yan? Kita mo naman, nangangampanya si Sara saka si Bongbong. May pa ganun-ganun pa yan eh. Ganun-ganun. Tapos, smile eh. Oh. Si Sara parang si ano yan. Go whopping. Wala na ho yan. Tapos na yan. Oo. Paulit-ulit nung naka-people power ho dahil ang gustong iupo ng sambayan ng Pilipino, sawa na sa mga Marcos at that time. Dahil sa dami ng rally na kahirap-hirap itong mga rallyista na to, bombayin sila ng tubig galing sa Pasig River, mabantot, palo dito, palo doon, yung mga Metrocom, mga, dugo-dugo sila. Nakikita ko eh, bakit? Lapit kami sa recto eh. Doon nagtatakbuhan niya pag tinirgas na sila, di ba? Gano'n kawawa ho yung mga estudyante ng mga panahon ni Marcos. Totoo. Mga rallyista. Eh ako naman, nunod ako sa TV ganyan. Takot kawawa to. Ang gagawa nila dyan kung ganyan-ganyan lang. Oo. Wala yan. Bobombayin lang sila ng bumbero. Talsikan na sila. O ba? Pero nung dumating na ho, nakialam na ho yung kaparian. Nagsalita na ho yung Cardinal Sin. Tapos na dun. Sa totoo lang eh. Yung Cardinal Sin kung hindi nakialam doon, yung kaparian, tapos yun. Hindi ho magtatagumpay yun. Yung people power ng Enrile sa ni Ramos, hindi ho magtatagumpay yun. Oo. Nagtago ho silang dalawa sa likod ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ho nagtagumpay yung people power 1 na sinasabi. Pero kung ito ganito, nagpapatawa lang ho ito. Itong mausog na to sa totoo lang. Talagang aabutin nila ngayon yung usog. Kasi gusto nila mangyari. Tingnan ninyo Eto pag hindi pa talaga pina-aresto ni Marcos itong mga to, ewan ko na lang. Wala naman siyang kasalanan. I-implement lang niya ang warrant of arrest ng
International, ha? International Criminal Court. Walang masasabi. Oh, alam nga namang hindi niya implement yan. International Criminal Court ang nagpapa-aresto. Oh. Ano pa ba naman ang gusto mo? Digong, hindi ka na nga sinampahan dito halos ng kaso. Oo. Oh. Pero bilang gobyerno, Supreme Court na nagsabi na talagang pwedeng may jurisdiction ang Supreme Court sa mga kasong nililitis nila before na matras itong si Digong, bago ko tumiwalag si Digong, yun lang ang liwanag. At saka yun nga, walang gunggong na advisor na magsasabi kay Bongbong sa mga oras na to na wag patawarin mo na yan, wala. At paulit-ulit yung utang na loob na paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, hindi niya hindi utang na loob yun. Kaya lang nalibing yun dahil sinuportahan ni Amy Marcos si Duterte, kaya siya nanalo. Si Duterte naman nagsabi, sumuporta sa akin si Amy, 30 million. 30 million plus yung loyalist na Ilocano, kaya ka nanalo. Dahil nga sa sagot mo na ipalilibing mo si Apo sa libingan ng mga bayani, kung ikaw ang mananalo. Yun eh. Ito makarating sa mga grupo. Ano ng pating mo? Ewan ko. Yung nagawa mo, kung maisumbat mo mula ulo hanggang paa, yung nagawa sa'yo, baliwala. Kaya ka nanalo dahil sa Ilocano. Digong, magkulab na tayo. Ito ho yung mga comments nyo kagabi tungkol sa pagkakasara ng Pogo. Maganda ho yung mga comments nyo, kaya hindi na tayo pwedeng hindi magkulaba. Raul Villanada, shout out. Sabi niya, greeting Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Ano to? Angel Bert Di Silva, welcome to the club. Walang boses, meron. Noel Tenko, shout out. Yari na ang Pogo at bistadong fake video. Wala na atang maisip na paraan ang mga Duterte. Totoo. Pero yung ginawa nilang paraan na yan, tinapos na nila. Malamang, tinapos na nila ang kanilang political career. Sigurado yan. Malamang, baka. Baka siguradong galit na eh. Galit na si Bongbong, nakita nyo? Binira yung Pogo, pero sana totoo yung galit mo, His Excellency. Tsaka sila Gibo, galit na rin. Wala nang natutuwa. Wala na kayong kakampi. Ang kakampi nyo lang yung mga rebel returnees, si Kibulog, yan na lang kayo na lang yan. Wala na. Tsaka yung mga binabayaran yung 150. Wala na rin yan. Raul Villanada ulit. Bagamat pasang-awa ang talumpati ni BBM at puro walang dulo ang kanyang paliwanag, nakadali si BBM kahit isa lang, ban Pogo. Totoo yan. Pero hindi pa sigurado yan, my friend. Tignan natin paano i-implement yung pagbaban ng Pogo na yan. Malaki yan eh. 3J Shop, shout out. Ox na rin yon. Tawa-tawa siya. Ang importante nanggagalaiti sa galit ang mga DDS dyan. Paktay ang negosyo nila. Totoo yan. 3J Shop ka. Kalat ni Bayaw, shout out. Basta Kabayo, gwapo. Patay tayo dyan. Shout out ni Akira Milus. May you have a bright day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out Akira. Si Kalat niyo. Wala na. Nakakausap pa ba Kalat ni Akira? Wala na. Kasama namin ho yan sa Team Alapaap. Nung panahon na itong si Francis Leo Marcos daw siya. Kapatid daw niya si Bongbong Marcos. Ang birth certificate. Nung pausin birth certificate na peke. Di ba? Tatay niya sa birth certificate niya si Pacifico Marcos. Tangang gobyerno to. Gago. Good evening Kasani. Laban lang Kasani, laban lang. Huwag kang susuko. Sa ikalat ni talaga. Hello Manuel, okay lang. Sino to? Ja. Baklang bakla si Roque. Yun nga eh. Welcome to the club. Ja. Raul Villanada ulit. Panay ang banggit sa kadiwa na wala ka naman daw
matagpuan sa Metro Manila ayon sa mga kamag-anak at mga kakilala ko. May sumagot, may nag-reply. Ay, nag-reply si Ted. Oh. Shout out, Ted. Kaya nga siguro tinawag na kadiwa dahil diwa lang yun. Ano naman to si Ted? Ha? Di mo talaga makikita. Pag marami ang naniniwala sa kadiwa, tinatawag silang magkakadiwa. Sa maiksing salita, kadiwa ka ni Marcos. Raul Villanada ulit. Oh. Sona, mga ampaw na pangako. Alberto Olaer, shout out karaoke. Magawa kaya ni Bongbong Marcos ang sinasabi niyang pugutan kunang liig ang mga pogo, baka tahid lang ang kaya niyang putulin, karaoke. Titignan natin yan, Alberto. His Excellency, baka hindi pwedeng puro salita. Kailangan yung gawa. Madaling magsalita, banyan. To see is to believe, His Excellency. David Allen Mendoza, shout out. Magandang gabi po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Atin naman talaga yung West Philippine Sea, kaya nga pinalitan ni Pinoy ng West Philippine Sea. Yan kasi inangkin ng China noong South China Sea pa ang tawag yan. Tumatagal na yan eh, di ba? Sa social studies natin nung nag-aaral tayo, talagang yan sa mapa, wala ka naman makitang West Philippine Sea. Ang nakalagay sa mapa, South China Sea. Yung mga may nakita ba kayong nakalagay sa mapa ng West Philippine Sea? Wala, ngayon lang, di ba? South China Sea talaga yan nakalagay, South China Sea. Kaya yan ang pinipilit nitong mga gunggong na to na 10 dash line, dati 9 ginawan 10, di ba? Natuwa lang ako noong sinabi ni BBM na i-total ban ang Pogo at tapusin na ito hanggang matapos ang kasalukuyang taon. Titignan natin yan, David. Ted, patay si Boying. Pinugot na pala ni BBM ang Pogo. Pugot na lang ang meron sila Boying. Paano nga kaya aangkinin ng gobyerno ang mga gusali ng Pogo? Yan ang tanong. Ang laki namang halaga ng babayaran ng gobyerno sa mga may-ari nito. Pero kung mga illegal na in-check ang nagmamay-ari ng mga gusali ng Pogo, hindi na dapat bayaran sila. Kumpiskahin na lang ang mga gusali ng Pogo para libre sa bayad. Yun nga dapat gawin dyan, Ted, di ba? Kaya dapat lahat yan, ito sinabi na nga ni Bongbong na lahat yan iban, especially na lahat, pati sabi mga malalaking mga sa Cavite, malaki talaga yung sa Cavite. Utik yan. Pinakamalaki pala yun eh. Utik, yes. Tsaka yung mga Pogo na nando doon sa tuktok ng bundok. Oo, yun ang mga dapat inspeksyonin. Utik yan. Ted ulit mukhang Koreano naman yung sumisinghot ng pulburon. Tingin ko di naman si BBM yun. Parehas tayo, Ted. Tsaka yun nga, walang ganong buhok si Bongbong. Parang ginupit na sa barberian ni Mang Kepoeng o Okinawa Japan. Walang ganon. Itong si Marley ko na ito eh. Ted ulit palagi na tatapusin na lahat yan. Sabi niya, baka naman karaoke suspense ang ICC kung ngayon niya babanggitin ang tungkol sa ICC, baka naman mabulilyaso kung anong plano ni BBM para tumbukin si Digong nyo. Maaring tulad din yan ng Pogo. Ngayon lang natin narinig kay BBM. Totoo yan. Yan din ang iniisip ko, Ted. Galing mo talaga, ha? Hindi niya pwede sabihin makiki-operate siya sa zona. Siyempre, taguan na, di ba? Pero, alam ni Harry Roque yan. Nakikita ni Harry Roque yan sa kanyang bolang kristal. Papamura ka talaga dito sa bakla na to, hayop na to eh. Marilo Pabian, shout out na. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Di isang malaking wow po na sinabi ni Totally Ban ng Pogo. Yun nga din po, let's see kung kayang pugutan lahat. Una ko po naisip ang Cavite. Subaybayan po natin ang pagpugot kasi talagang malaking damage sa bansa natin ang bad image sa labas ng bansa. God bless the Philippines at sa mga ating lahat po tayo at sa mga ka-warriors. God bless. Marilo Castro.
Marilo Castro yan, si Marilo Pabian. Librado Ludovico, shout out. Good morning po, Karox, and to all supporters and subscribers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe, and healthy action speaks louder than words. Blank blong. Okay, patay tayo dyan. Rowan Jelly, Joral Jelly, shout out. Nandiyan sila, friends, sa Canada. Di ba sila na, nagiging friend? Mabait yun, anak-anak ko din yun. Oo, dyan sila, citizen na yata sila dyan, eh. Siya si Rowan Jelly, saka si Joral Jelly, oo. Cassandra Daisy, sumagot, oh. Best reaction, ka-warriors. Walk the talk, parang 20 pesos ang big ass na pangarap. The fact is, marami pa rin ang gutom na Pilipino. Lumabas lang sa kalye ng Maynila, ang daming namamalimos pa rin. Totoo yan, Cassandra. Ha? Totoo yan. Lalo sa gabi. Minsan ginabi, nasa Manila po ako, no, madaling araw, dumating ako doon. Nugulas ako, ilmos ako. Oo, makikita mo, parang, buti pa yung aso, may bahay. Yun hong sidewalk. Ang dami hong natutulog doon. Maiiling ka. Hindi na yata sila tinatabla ng kagat ng lamok. Tatayo balahibo mo sa Manila. Dito sa probinsya namin, walang ganyan. Natutulog na ako sa bangketa. Wala ako dito. Shelly Jaser, shout out. Hindi ko po pinanood yung mga DD shit na yan, Karox. Puro mga bad words lang maririnig mo sa mga yan. Ayaw kong nakikita si Roqueta kasi kahit yung zona na yan, naririnig ko lang sa mga vloggers. Pinapasara daw ang Pogo. Ay, salamat naman. Yun mga bilihin, wala naman siyang binanggit. Kaya hindi ko na pinanood kahit replay. Sayang lang time ko. Vlog lang ninyo ni Atty. Enzo at Toto Kausing ang binibigyan ko ng time. Salamat, Shirley. Librado Ludovico, hindi pwede yan sa matandang Marcos, Bleng-blong. Huwag mo nang hintayin na multuhin ka pa ng tatay mo, kilos-kilos na. Hindi talaga pa pwede. Puta. Ganyan? Puta. Cat Gray, shout out. Nanalo si Digong sa pangakong magje-jet ski punta West. Nanalo si Digong sa pangakong magje-jet ski papuntang West Philippine Sea. Hindi dahil ipalilibing niya si Marcos. Si Binay payag din ipalibing si Marcos. Malakas siya sa mga kabataan noon dahil sa pagiging astig kuno. At pangakong susolusyonan niya ang droga sa Pilipinas. Panahon ni Marcos walang COA, walang pirma-pirma kung saan mapupunta ang perang iniutang at kinikita ng gobyerno. Take one, take all, solo winner, lone debtor si Marcos. Sa pagkamal ng pera, wala tayong kamalay-malay na limas na at walang kahati. Mga tao din ni Marcos ang nagpasasa sa pwesto. Yung oposisyon noon hindi naman nagpapabalik sa pwesto. Mahuhusay naman ang mga senador noon. Hindi naman nagnanakaw tulad ni Marcos. Si Marcos lang ang bukod tanging may pandikit sa puwet yung habang buhay sa pwesto. Batas, presidential decree ang umiral sa panahon ni Macoy. At least ngayon, bago maibulsa, may budgeting and auditing ang lahat ng pera ng gobyerno. At walang auditing. Ang walang auditing ay yung pagkor at wetting ni ERAP noon and now Pogo. Gambling is their milking cow of corrupt officials. Diretso sa bulsa. Pasok sa banga. Totoo yan. Cat Gray ka, ha? Pero Cat Gray, ha? Noon, sinabi ko na nga, di ba? Siya lang magnanakaw. Ngayon, putik yan. Ang dami. Isang tambak, Cat Gray, ha? Kaya nga sabi ko, Cat Gray, di ba? Kung nagamit lang ng matino yung martial law ni Marcos Sr., ganda sana. Cat Gray? Yun ang sabi ko. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Jaime Bingson,
Dolor Garcia, shout out ah. Eman Escalona nak, shout out. Sabi ni Prince Shervin, no? Malulupit na akusasyon ang sigaw ng mga kampon. Itong si Butanding Syoke. Pagmasdan po natin ngayon. Tignan mo ang itsura, grabe ang pagkagutom. Panay ang halabira, banat dito, banat doon. Dating human advocate, binago siya ng panahon. Dati-rating barya-barya, pero ngayon milyon-milyon. Sino ang di masisilaw? Nagmistulang buwayang gutom. Sadya kang mamamangha, mapapaisip at mapapatanong, dapat ka bang magtiwala o ng iyong pagsang-ayon sa taong katulad niya? Sinungaling noon pa man hanggang ngayon. Taong bayan, sa iyo, ngayoy hamon, di ka raw nararapat kahit pa anong pwesto ngayon. Tulad mo daw ay halimaw, panira ng institusyon. Ganda naman ng ano ni Prince Shervin. Ginagawa ko ng tula at totoo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ang haba na sinabi sa zona ni BBM. Yung pang ban lang sa Pogo, ang bumilib ako. Ang tanong, paano ito mai-implement? Ay, ito na naman tayo. Kaya nga sabi ko, di ba mga boss? Maski kayo lang ang subscriber ko, enjoy na po ako. Oo. Dahil meron ng laman eh. Wala akong bobo rito sa lugar, sa channel na to, sa totoo lang. Oh. Yun nga ang tanong, paano i-implement? Ha? Diba? At parang madugong gera ito ng mga sindikato at involved dito sila Digong, Bato at Bongo. At yung mga namuhunan dito ng bilyon-bilyon, ewan ko lang kung may maganda itong kahihinatnan. Oh, yan. Kaya maghanda kay Elizabeth na maraming popcorn. Pero pag ginusto, ang daming unforced. Kita mo yung SONA, 23,000 ng mga pulis dyan na nagpaikot-ikot dyan. O, di ba? Nalusob. Nagawa na doon sa isang Pogo. Bakit hindi kayang gawin sa lahat ng Pogo? Bakit? Sinong babaga? Wala naman silang wala naman silang babangga dyan. Gobyerno nga. Pwedeng gamitin ng power, Elizabeth Iscare. Ang hindi ko lang maalaman at maubos, maisip, ba't hindi nila magawa sa Davao? Pero baka malapit na. Malapit na. Kasi talagang parang kawawa sila nung pumunta sila sa Kingdom. Sila ang binomba ng fire truck. Binomba sila ng tubig ng fire truck. Hindi ho mga taga-Kingdom yun. Baka yun ho yung mga iba doon, yung mga rebel returnees na doon ho sila mumundok sa Prayer Mountain, Glory Mountain. Diba? At yun, meron silang pagkain. Diba? Parang rin yung kay Senior Aguila rin, ganun din ang style. Kaya lang nga ito, kay Kibulog, high-tech na. Kasi nga nasa likod, alam mo naman, ang hari ng Davao, protektado siya. Elizabeth Iscare ulit Isa pa, bakit di niya nabanggit at pag-welcome sa ICC? Siguro nga may sikreto itong gagawin dito. At pag nagkataon dito, bibilib ang masang Pinoy sa kanya. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Malamang sa alamang yan, Elizabeth. Elizabeth ulit, Ito mang rally ni Roquetang Bakla, parang di na ito naging abogado ng human rights. Kabaligtaran namang ginagawa niya, bastos, walang respeto sa panalita. Hay, nako. Nakakasukang bakla ito. Totoo yan. Rudy and Jen Mirana. Shout out Rudy and Jen Mirana. Sabi nga ni Atty. Toto Kausing, madaling sabihin pero papaano gagawin dahil nasa posisyon at may batas pala dyan. Prince Shervin ulit Kaya Syoke, umayos ka, tuluyan akong pikon. Tia Deli, masungit na, galit na sa mga kampon. Miyembro kayo ng waka nga. That's why you guys were all belong. Tartat, tartar to. Puro salita, walang gawa, sabi ni Tartar to.
Cassandra Daisy, oh. Kung hindi pa nag-ingay ang mga netizen, ay hindi pa tatanggalin ang Pogo. Why it took half of Marcos Jr.'s term to finally realize na Pogo is evil. Bantayan natin dahil lilipat lang ang mga sugarol at kawatan sa STIO waiting. Mga matalinong kawatan o kaya sara ngayon bukas underground operation ulit dahil sa mga pulis patola. Malamang yan. Ang galing talaga nitong mga to. Dapat yan, palayasin na lahat, di ba? Yung mga inchik na yan. Sino ba yan? Sino bumayal? Kaya ito sa Cavite. Sino nagpapatakbo niyan? Ganun. Pero yung kay Alice Goo, mukhang maganda takbo doon. Kasi kung nakabili nga si Alice Goo ng mga property sa pangalan ng Alice Goo, pwedeng sabihin natin kumpiskado yan dahil hindi naman siya si Alice Goo Siya si Go Waping. Peke ngayon yung labas na deed of sale nila. Kung ano man na nabili, di kukumpiskay ng gobyerno, di ba? Ganun, pwede. Al-Olalia, shout out. Pasilip-silip lang ako. Tama, nadali ang inaantay natin total ban daw ng Pogo. Huwag sanang ibahin lang ang pangalan. Wala yatang nabanggit sa PhilHealth 89.9 billion transfer daw sa National Treasury. Pati Maharlikapan, meron ba? Wala nga, trend. Pagbutihin sana niya ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Kung kaya pang itaas ang sahod, sugpuin ang korupsyon ng tutuhanan at kriminalidad ng matataas na tao at papasukin ng ICC at makipagtulungan pag andyan na ang warrant of arrest. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Malamang yan, Alolalia. Malamang yan ang mangyayari. No? Bernardo Chansing, shout out. Sa akin lang, malabong mangyari na alisin ni BBM ang Pogo. Diyan sila magaling sa puro pangako. Malaki ang kinikita ng buhaya na beach na mga yan. Di rin naniniwala si Eduardo si Bernardo. Al-Olalia ulit Koreano o Chinese ang inedit na video. Peke at ginawang hawig kay BBM. Thanks again, Sir Ross. Yun nga sabi. Tsaka yun nga sabi ko, di ba? Yung gupit ni Bongbong, walang ganung gupit si Bongbong. Kayo naman, Lenny Robredo po tayo, Hindi ho. Pero yun nga, sabi nga ni Ka Percy, putik yan, dito tayo lalagay ngayon. Kung pakonti-konti taya, di ba? Kesa naman mabalikan sa impyerno, di ba? Bernardo Chansing ulit walang eleksyon nung panahon niya, tipid. Pero nangungulimbat nila para sa kanila. Hindi na magandang habang tumagal. Diba? Ganun nga. Pero ngayon ito, walang katapusan. Di ba? Ramon Valencia, shout out. Bossing, mga tabogo lang naniniwala sa mga kampon ni Kabulibog. Libay Adelo, welcome to the club. Hindi po pinalitan lang ang pangalan IGL. Never ever trust the Marcoses. Patay tayo dyan. Welcome to the club, Libay. Mary Grace Santos, shout out. Magandang tanghali. Team Replay, here Kuya Rox. Ingat po sa place ninyo. Good news. Good news naman, ipatigil ang Pogo. At sana papasukin ng ICC at magpakita ng full transfer of at mapigilan ang full transfer ng PhilHealth funds 90 billion sa Department of Treasury. Yun dapat, Marilo Pabian ulit, Pugot ang Pogo, pero tay, ano po yung Hello IGL? Tila po babaguhin lang ang spelling, pero ang image another brand ng sugal pa din. Naku, anak, yan ang ating aantayin,
Michelle Edwin, my friend, shout out. Sabi niya, Karox, inumaga na naman ako sa pag-uwi kung saan-saan kasi ako napupunta at alam kong gabi diyan. No comment na lang ako sa mga issue diyan. Hope for the best na lang. Ang tagal ko nang wala diyan at alam kong nakikisawsaw na lang ako. Shout out my friend, always watching. God bless my friend. God bless Michael. May you have many more luck to come in your life. Sana pagpalain ka pa ni Lord. At nang may marami ka pang matulungan. Lovely. Shout out. 3J Show po. Hello Sir Rox. Anong atin dyan ha? Tawa. Nagpiesta ang mga DDS sa palabas nilang video. Akala nila winner na sila. Siyempre. I-authenticate ng gobyerno yung video na yan. Kailangan pa bang i-authenticate yan? Ikaw naman, buhok lang ni Bongbong. Paltos na. Ano dito, labas tenga eh. Ay, naahit dito eh. Tignan mo. Tsaka walang ganong gupit si Bongbong. Parang nagpagupit sa barberya ni Mang Ipe. Gago talaga to. Si Marley ko, oo. Baliw. Tuloy natin. At mabilis ipatenticate at fake pala. Alam mo Sir Rox, hindi ako maka-BBM. Alam mo yan. Pero alam ko naman ang itsura ni BBM kahit nung bata-bata pa siya. Oy, bakit? At unang tingin pa lang, fake na. Kaya nga, sa Amerika, pinalabas ni Maharliko yan kasi nga, hindi totoo o hindi ang video makukulong sila. Una, fake ang video. Pangalawa, kahit totoo yang may cybercrime sa Pinas, considered disturb yan, ganyang estilo. Nang ma-verified na fake, todo tanggi si Marlica. Keso wala naman daw siyang sinabing si BBM yun. O kala ko ba ang tapang? Puro duwag, magtago na lang pag nabuking na. Alice go, asam ka na. Wala na. Yan nasabi ko eh. Itong Senado eh, niloloko na kayo, hindi nyo pa pinakontempt. Ngayon, hahanapin nyo kung nasaan si Alice Goo, si Go Waping. Wala na, saan nyo makikita yun? Hindi na nyo makikita yun. Sabi niya, aaresto ba? Hindi nyo mahihipo yun. Alam nyo na nga eh, na hindi basta sindikato to, malaking sindikato, triad yan. Alam ka namang ilabas pa yan. Si Kibulog nga lang, di mahuli-huli. Diba? Si Alice Go pa. Hindi mo mahuli yan. Kala mo 3J Shop ka. Hindi nila yan mahuli. 3J Shop ulit. Si Rox, total ba ng Pogo? Paano yan? Sabi ni Duterte, kailangan namin ang natin ang pera. Kaya daw niya pinayagan ang Pogo. Wala daw silang pera. Wala daw pera ang bayan. Kaya nga, paano yung nasa Cavite, Island Cove? Naku, baka naman magyera patani na dyan. Papayag ba naman ang mga Chinese na yan? Bahala kayo. Kaya nga, buti ka pa nga nandiyan ka eh. Malamang yan 3J Shop ulit si Rox. Yan si Maharliko, machempuhan din yan. Ang daming nagdemanda sa kanya. 4 ata yung demanda sa kanya. At yung pang-4 group of people. At ang tindi ng abogado. Abogado lang naman ni Johnny Depp. Abogado di Campanilla. Ano kaya ba ang abogado ni Maharliko? Yan. Si Harry Roque. Ito naman kasi si Maharliko, pwede naman siyang mambatikos kay BBM kahit araw-arawin niya pa, pero may limitasyon. Kapag below the belt na ang banat mo at fake pa, one of these days, ihahabulin siya ng hustisya at tiyak na maaabutan siya. Yan ang antayin natin, 3JC Hope. Jane L ka. Yan ang antayin natin. Lapit na rin yan. Baka hindi na umabot ng Pasko itong mga to. Maghihimas na ng rehas itong mga hype natin. Sa totoo lang. 3JC Hope ulit. Sabi ng partner ni Atty. Claire, paano yung mga nagtatrabaho ng matino sa Pogo? Ganito lang yan, simple lang. Mas malala ang perwisyo dulot ng Pogo sa buong bansa.
kaysa sa libong mawawalan ng trabaho. Makakita sila ng ibang trabaho, pero kapag nagpatuloy ang Pogo, hindi lang sa kumunoy pupulutin ng Pinas, baka sa China na ang Pinas. Totoo yan, 3J Shop ka. Makakita naman sila ng trabaho, sigurado. Federico Mandaco, shout out ha. Para sa akin, pasado na yung zona ni BBM. Siyempre, marami tayong inaasahan na pagtuunan niya ng pansin para kahit pa paano matugunan ang mga problema ng bansa, gaya ng national security, pagbaba ng bilihin, mga unsolved crime, West Philippine Sea issue, yung utos niya, no? Yung utos niyang complete closure ng Pogo at panindigan niya sa pagtanggol at paglaban ng West Philippine Sea. Concern siya sa mga pagtulong sa mga farmers na nasalanta ng El Nino at sa mga teachers. Sapat na yon para bigyan ko siya ng grade na 75. Oo. At hindi man niya sabihin na stand siya sa ICC, ramdam kong positive na makikipag-cooperate siya sa ICC, pero bantayan pa rin natin kung yung Pogo ay mawawala lahat talaga. Napakalaking problema niyan. Paano niya didispatchahin yan? Lalo na yung pinakamalaking Pogo sa Cavite. Patay tayo dyan. Shout out, Brother Elias Isyo. Mirna Regalado, Arodorosyon, Dimaranan. Shout out sa inyo mga friend ha. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Yan lang ang ano ko dyan. Masasabi ko dyan sa pulburon video na nilabas nila Maharlika. Imposible namang walang alam si Digong dyan. Ang isinisigaw dyan sa LA, Duterte. Duterte. Di? Alam niyo na kung sino, di ba? Magandang gabi po mga boss. Dasal. Swerte pa rin tayo. Hindi tayo North Korea. Good night.